Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1566, lahat ng everlasting bronze plate. Ano ang nangyayari? Isip ng karamihan habang nakatingin sa mapa. Tiningnan nila ito, ngunit hindi nila ito nakilala. Wala ito sa teritoryo ng Qingdi Mountain. Nakilala ng mga katamtamang antas na emperador mula sa siyam na dakilang celestial castle ang lugar na iyon, ngunit hindi sila mukhang masaya. Ang lugar na iyon, hindi sila makakapunta doon, masyadong maraming malalakas na cultivator doon. Ang mga tao mula sa siyam na dakilang celestial castle ay nanatiling tahimik, maging ang mga miyembro mula sa Qingdi Mountain ay nanatiling tahimik. Baka meron pang bronze plate, baka hindi pa kumpleto. Akala ng karamihan, pero alam na nila na hindi pwede. Dahil napakalayo ng palasyo, bakit ipinakita ng 5 tansong plato ang lugar na iyon? Namatay ba doon ang walang hanggang celestial emperor? Lahat, sino ang may ikalimang bronze plate? Tanong ng isang malakas na cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings na sumulyap sa paligid. Kung mayroon kang ikalimang everlasting bronze plate, magkakaroon tayo ng kumpletong mapa at mahahanap natin ang palasyo. Nanatiling tahimik ang lahat. Ang mga mata ni Linfang ay kumikislap dahil nasa kanya ang panglima, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung wala ka nito, maaaring bawiin ng siyam na dakilang celestial castle ang mga laman na at kapag lumitaw ang panglima, maaari tayong magkitang muli. Sabi ng maputing balbas na matanda. Nais niyang makuha ang lahat ng mga tansong plato para sa kanyang sarili. Hindi ako sang-ayon. Kung kukunin mo ang mga ito at lumitaw ang ikalimang tansong plato, hindi namin malalaman ng tungkol dito. Malamig na sabi ng isang tao. Talaga, pero baka ikaw ang lima. Sa tingin ko, dapat kontrolin ng siyam na dakilang celestial castle ang everlasting bronze plates, iyon ang pinakamagandang solusyon. Kung hindi, maaari silang mawala, at sino ang mananagot kung nangyari iyon? Tanong ng isang malakas na cultivator mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Ang siyam na dakilang celestial castle ay sa wakas ay nagsanib kamay. Hindi ako sang-ayon. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Kahit na hindi pa siya emperador, mayroon siyang Yaoye amulet, kaya kinatawan niya ang Yaoye Island. Tiningnan ni Linfang ang lahat sa isang kalmado at tahimik na paraan habang sinabi niya. Ako ang dapat na mamahala sa kanila. Siya. Ang daming nagulat. Linfang, bigyan mo kami ng isang dahilan para hayaan kang pamahalaan ang mga bronze plate. Sabi ng isang tao. Pagkatapos kong kunin ang mga bronze plate, mananatili ako sa loob ng Celestial Chi Castle, at hindi ako aalis. Ang bawat tao ay maaaring obserbahan ako, at sa aking lakas, kung ang huling isa ay lumitaw, hindi ako makakatakas o umalis kasama silang lahat. Sa makatuwid, ito ang magiging pinakaligtas na pagpipilian. Walang pakialam na paliwanag ng Linfang. Sa katunayan, kung kukunin ng siyam na dakilang Celestial Castle ang mga bronze plate, walang sino man ang makakakontrol sa mga ito. Ngunit kung si Linfang ang mayroon nito at ang huli ay lumitaw, hindi siya makakatakas kasama ng mga ito. Bukod dito, espesyal ang katayuan ko sa lipunan, kung pamamahalaan ko ang mga bronze plate, kailangang protektahan ako ng siyam na dakilang Celestial Castle at siguraduhing ligtas ako sa lahat ng oras. Kung sino man ang umatake sa akin sa gabi tulad ngayong gabi, ang siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan ay mananagot. Mamaya, kung mayroon mang ikalimang tansong plato, darating sila, at gagawin natin ang lahat ng magkasama. Hindi ba perpekto ang plano? Tila nag-iisip ang lahat. Ang kanyang ideya ay hindi masama. Kung ang siyam na dakilang Celestial Castle ay hindi sumangayon, ito ay dahil lamang sa gusto nilang panatilihin ang mapa para sa kanilang sarili. Sabi ni Linfang, malamig na sumulyap sa maputing balbas na matandang lalaki at malamig na ngumiti. Pagkatapos ay tumingin siya kina Qinzing at Zuan Chen at sinabi. Nangangako ako sa harap ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Qinling Palace, Palace of the Gods, Qingdi Mountain, at Yaoye Island na aalagaan ko ang mga bronze plate at nakapag lumitaw ang panglima, hihilingin ko sa aking mga masters mula sa Yaoye Island na sabihin sa lahat ang tungkol dito. Bakit ikaw? Bakit hindi si Wen Aofang mula sa Qingdi Mountain? O si Qinzi? O Zuan Chen? Malamig na sabi ng isang tao. Nako, wala rin akong pakialam, lahat tayo ay nakakapagpalit kada 2 oras at tayong 4 ay kayang mag-manage ng bronze plates. Sabi ni Linfang habang nakangiti siya sa malamig na paraan. Hindi na kailangan. Brother Linfang, tama ka, hayaan natin si Brother Linfang na mag-manage ng mga plato. Ipapaalam ko sa mga guro. Sabi ni Wen Aofang. Naisip niya na magiging pareho ito kung kukunin niya ito, o si Linfang, o kung sino man sa kanila ang kumuha nito. Wala rin akong pakialam. Sabi ni Qinzing at Zuan Chen. Hindi tatakas si Linfang anuman ang mangyari. Salamat sa iyong tulong, Brother Linfang. Nagsimula nang umalis ang lahat. Kahit na maraming tao ang hindi masaya tungkol dito, wala silang pagpipilian. Dahan-daang naglakad si Linfang at ngumiti sa mga tao mula sa siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Isang katamtamang antas na emperador ang nagtangkang patayin ako noon. Maaring isipin pa rin ng ilan sa inyo na dahil nasa Celestial Chi Castle ako, madali mo akong mapapatay at mapabagsak sila.
Gayunpaman, kailangan kong bigyan ng babala ang lahat, mayroon na akong 4 na bronze plate, kung sino man ang magtangkang saktan o patayin ako, hindi lang Celestial Chi Castle ang magiging grupong mananagot. Lahat ng 9 na dakilang Celestial Castle ay mananagot. Umaasa ako na hindi na ito mauulit. Sa makatuwid, gusto kong magpadala ang 9 na dakilang Celestial Castle ng ilang dagdag na malalakas na cultivator para protektahan si Lin Fang. Sabi ni Chi Yun Xiao sa malamig na paraan. Pwede nating pag-usapan iyan ng magkasama. Sabi ni Lin Fang, kinuha ang mga bronze plate. Wala sa mga taong iyon ang nakakaalam na binili ni Lin Fang ang huling plato mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nasa ika-5 bronze plate na si Lin Fang, kaya makikita niya ang kompletong mapa kung gusto niya. Naglabas si Lin Fang ng anteng-anteng, at lumitaw ang isang silhouette, si Emperor Shen Yu iyon. Lin Fang. Sigaw ni Emperor Shen Yu pagkatapos niyang makita si Lin Fang. Tito Shen, lumitaw ang palasyo, ngunit sinubukan akong patayin ng ilang katamtamang antas na mga emperador. Kung mananatili pa ako rito, patuloy nilang susubukan at kitilin ang buhay ko. Paliwanag ni Lin Fang. Naningkit ang mga mata ni Emperor Shen Yu, at tumanggo siya. Hintayin mo ako. Kung may mangyari sa iyo, ipaalala sa kanila na ang lahat ng mga emperador ng hayop mula sa Yaoyi Island ay darating at papatayin silang lahat. Batiin mo ang lahat ng mga hayop para sa akin. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, nawala ang silhouette ni Emperor Shen Yu, na iniwang galit na galit sa karamihan. Hindi nila akalain na ganito pala siya kalupit. Hindi nila akalain na napakaraming suporta ni Lin Fang, tinawag pa niyang uncle si Emperor Shen Yu. Hindi na nila kayang masaktan pa si Lin Fang. Jin Chenjun, dalhin mo ako sa ibang lugar. Sabi ni Lin Fang kay Jin Chenjun. Tumingin si Jin Chenjun kay Chi Yun Xiao na tumanggo. Tumanggo si Chi Yun Xiao kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, sumama ka sa akin. Pagkaalis ni Chi Yun Xiao kasama si Lin Fang, sinulyapan niya ang ilang malalakas na cultivator, hinihiling na sumunod sila. Pakiramdam ni Lin Fang ay isang panauhing pandangal. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1567, walang hanggang Celestial Emperor. Pumunta si Lin Fang sa kanyang silid at ipinikit ang kanyang mga mata. Nasa kanya na ang 4 na bronze plate, kaya wala na siyang pakialam sa ibang tao. Tinawagan niya si Emperor Shen Yu para wala nang mahawakan pa siya. Sa labas, naging kalmado ang kapaligiran. Walang kamalay-malay na inilabas ni Lin Fang ang kanyang Celestial Book Spirit at inilagay ang 5 bronze plate sa kanyang demonyong teritoryo. Pagkatapos, naalala niya ang kanyang Celestial Book Spirit. Ang kanyang espiritu ay ang pinakamagandang singsing na mayroon siya. Walang sino man ang makakahanap ng anuman kapag ito ay nasa kanyang espiritu. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang makajos na kamalayan sa loob ng kanyang teritoryong demonyo. Tiningnan niya ang 5 tansong plato habang ang mga ito ay namumuo sa isang palasyo. Sa ilalim ng palasyo, mayroong isang mapa, at ito ay isang kompletong mapa. Kakaibang mapa. Hindi ko alam kung ano ang lugar na iyon. Isip ni Lin Fang. Ilang lugar pa lang ang napuntahan niya sa dakilang mundo. Hindi niya alam ang lugar sa mapa, ngunit mayroon siyang impresyon na ito ay isang espesyal na lugar. Mayroong 4 na natatanging bahagi na, sa parehong oras, ay mukhang isa. Bukod doon, may nakakasilaw na lugar sa mapa na malabo pa rin. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan upang isaulo ang mapa. Hindi niya alam kung ano ang lugar na iyon, ngunit malamang alam ni Uncle Yu. Kinailangan lang ni Lin Fang na maghintay ng matyaga. Boom! Sa sandaling iyon, nawala ang palasyo, at lumitaw ang silhouette ng isang 70 taong gulang na lalaki. Nagulat si Lin Fang. Ang silhouette na iyon ay lumitaw sa loob ng kanyang mga alaala, kaya ito ba ay isang silhouette na nilikha mula sa koneksyon ng 5 everlasting bronze plate. Tumingin ang matandang iyon kay Lin Fang. Ikaw ba ang walang hanggang Celestial Emperor, guro? Tanong ni Lin Fang. Iyon ay isang hibla ng makajos na kamalayan na umiiral pa rin sa loob ng mga tansong plato. Nang marinig ng matanda si Lin Fang, tumanggo siya at sinabi. At ano ang pangalan mo? Lin Fang. Sabi ni Lin Fang na nakayuko. Hindi niya akalain na makikita niya ang makajos na kamalayan ng matanda. Mamamatay ang mga papasok sa aking palasyo kung hindi sila sinuswerte, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo, malalaman mo ba iyon o hindi? Tanong ng Everlasting Celestial Emperor na walang pakialam. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Guro, ano ang posibilidad? Tanong ni Lin Fang. Isang tao sa 100 ang mabubuhay. Mahinahong sabi ng matanda. Suko na ako. Pumili ka ng iba. Sabi ni Lin Fang. Hindi niya isugal ang kanyang buhay sa yugtong ito. Ang mga pumapasok ay magmamana ng aking lahat, kasama na ang lahat ng aking mga turo. Sigurado ka bang hindi ka pupunta? Tanong muli ng matanda. Hindi ako pupunta. Sabi ni Lin Fang na tumatanggi. Kahit nawala ang palasyo ng Everlasting Great Emperor, magkakaroon siya ng maraming iba pang magagandang pagkakataon upang maging isang walang katulad na cultivator. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Sige, nakapasa ka sa pagsusulit ko. Good luck. Walang pakialam na sabi matanda. Pagkatapos, naging ilaw siya at tumagos sa utak ni Lin Fang. Nanginginig si Lin Fang habang ang mga alaala ay bumabalot sa kanyang utak. Biglang ngumiti si Lin Fang ng pilit. Napaka-misteryosong tao.
Bago mamatay, inilagay ng dakilang emperador ang kanyang makadiyos na kamalayan sa maraming tansong mga plato na bawat isa ay nahati sa 5 piraso. Kapag ikinonekta mo ang 5 piraso, nakakita ka ng isang mapa at ang makadiyos na kamalayan ng emperador ay umuubo, na muling nagpakita sa kanya. Ang mga bronze plate ay hindi lang umiiral sa siyam na dakilang celestial castle. Bulong ni Linfang. Sa malaking kontinenteng iyon, maraming lugar tulad ng siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan. Kung mahahanap nila ang 5 tansong plato at tipunin ang mga ito, mahahanap din nila ang mapa at makita ang makadiyos na kamalayan ng emperador. Ang kanyang makadiyos na kamalayan ay isa sa mga susi. Bahagi ba iyon ng proseso kung saan hinanap ng emperador ang kanyang mga inapo pagkatapos ng kanyang kamatayan? Kung oo, maraming tao ang may pagkakataon na maging mga inapo at isa si Linfang sa kanila. Nahanap na ng mga taong iyon ang lugar kung nasaan ang palasyo. Siyempre, sa ibang lugar na yun, siguro hindi pa nahanap ng mga yun yung bronze plates. Posible ang anumang bagay. Mga tansong plato. Sumimangot si Linfang at ngumiti ng pilit. Ang 5 tansong plato ay nasa lupa, ngunit walang nangyari. Mayroon lamang 5 bronze plate na mukhang ordinaryo. Hindi na rin lilito ang mapa. Paano ko ipapaliwanag iyon? Naisip ni Linfang na nakangiti at umiiling. Iisipin ng mga tao na sinasadya niyang sirain ang mga tansong plato. Hindi ito masyadong inisip ni Linfang bago siya nakatulog. Nagpraktis siya ng paglilinang sa kanyang panaginip. Dahil natanggap na niya ang makadiyos na kamalayan ng emperador, kailangan niyang pumunta at makita ang palasyo, kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya. Kailangan niyang magpakatatag bago siya umalis. Sa kanyang panaginip, nagpalipos siya ng isang gabi, sa ikalawang araw, dumating si Emperor ni Chen at tinawag siya upang gisingin siya. Iyon ang teritoryo ng Qingdi Mountain kaya syempre si Emperor ni Chen ang unang dumating. Dahil nandoon siya, gusto niyang makita mismo ang mapa. Maraming tao ang nagtipon sa isang patio sa loob ng Celestial Chi Castle dahil hindi sila umaalis. Una, napag-usapan nila ang palasyo, at pagkatapos ay narinig nila na darating si Emperor ni Chen, kaya hinintay nila siya. Dahan-daang naglakad si Linfang sa courtyard. Iyon ang pangalawang pagkakataon na nakita niya si Emperor ni Chen at mukhang kasing lakas siya ng nakaraang taon at kalahati. Guro, Emperador ni Chen. Mahinahon at magalang na sabi ni Linfang habang nakayuko. Noon, akala niya ay tutulungan siya ni Emperor ni Chen na palayain ang kanyang kinokontrol na mga kaibigan, ngunit tinanggihan siya ni Emperor ni Chen, kaya nawalan na siya ng pag-asa. Pagkatapos, sina Emperor ni Chen at Uncle Yu ay sumangayon na mag-organisa ng isang kompetisyon, kaya ngayon lang dapat maging magalang si Linfang. Mayroon kang everlasting bronze plate, tama ba? Sabi ni Emperor ni Chen na walang pakialam. Talaga. Sabi ni Linfang na tumatango. Sige, ipakita mo sa akin. Sabi ni Emperor ni Chen. Parang normal lang sa kanya. Nasa Linfang ang mga plato, kaya kailangan niyang ipakita ang mga ito sa kanya. Sa tingin ko dapat nating hintayin ang Yaoye Island, ang Celestial Qinling Palace at ang Palace of the Gods. Sagot ni Linfang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit walang nangyari kung ilalabas niya ang mga ito ngayon. Sumimangot si Emperor ni Chen at nagsabi. Ano ang sinasabi mo? Sa tingin ko dapat nating hintayin ang Yaoye Island, ang Celestial Qinling Palace at ang Palace of the Gods din. Ulit ni Linfang. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Emperor ni Chen. Gaano katapangan. Ang mga tao mula sa siyam na dakilang Celestial Castle ay hindi kailanman sumalungat sa kanya at si Linfang ay nang-ahas. Siya ay isang napakalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1568, si Ziyang City. Napatulala si Emperor ni Chen, hindi siya nagpakawala ng anumang Qing ngunit nakaramdam pa rin ng pang-api si Linfang. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at tahimik at walang sinabi. Sa tingin mo hindi ako makatingin sa mapa? Mahinahong tanong ni Emperor ni Chen. Hindi ko sinabi iyon. May mga bagay na nagbago, kaya mas gusto kong hintayin na mauna ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Yaoye Island at iba pa. Sabi ni Linfang. Nanatiling tahimik si Emperor ni Chen at walang pakialam nang ngumiti kay Linfang. Napakagaling, hintayin natin si Emperor Shenyu. Ang talagang iniisip niya ay, ang kanyang disipulo ay masyadong matigas ang ulo. Maraming salamat, Master. Sabi ni Linfang kay Emperor ni Chen. Nagtataka si Emperor ni Chen kung ano ang ibig sabihin ni Linfang ng mga bagay na nagbago. Ano ang nagbago? Linfang, sinabi mo na hinihintay namin si Emperor Shenyu, ngunit pansamantala, sasabihin mo ba sa kanya na sabihin sa amin ang lokasyon? Hindi mo ito makakalimutan, di ba? Tanong ng emperador, hindi man lang siya mapakali. Huwag kang mag-alala. Ang pangako ay pangako. Sabi ni Linfang. Ang mga tao ay hinalinhan at matiyagang naghintay kasama si Linfang. Makalipas ang 4 na oras, sa wakas, narinig ang isang sonic boom nang dumating ang isang malakas na cultivator. Nakasuot siya ng parehong robe bilang Qinzing, ngunit kahit na magkapareho ang kanilang mga robe, ang robe ng bagong dating ay mas makintab. Ito ay isang malakas na cultivator mula sa Celestial Qinling Palace. Guro, sabi ni Qinzing. Ang malakas na cultivator ay tumingin kay Qinzing at nagtanong. Nasaan ang mapa? Tumingin si Qinzing kay Linfang. Pagkatapos ay tumayo si Emperor ni Chen at sinabi. Nasa kanya ang mapa.
Ang kanyang pangalan ay Linfang at siya ay disipulo ni Shen Yu. Sabi niya gusto niyang hintayin ang lahat bago ipakita sa amin ang mapa. Ganoon ba? Tanong ng taong iyon kay Linfang. Talaga. Sabi ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, habang siya ay tumanggo at sinabi. Sige, ako ay naghihintay kung gayon. Nakasalubong ng malakas na cultivator mula sa palasyo ng mga Diyos si Emperor Shen Yu sa daan, kaya nagsama-sama sila. Linfang. Sigaw ni Emperor Shen Yu nang makita niya si Linfang. Brother Shen Yu, sa wakas, nandito ka na. Sabi ni Emperor ni Chen kay Emperor Shen Yu. Ang iyong alagad ay isang mabuting bata. Kumislap ang mga mata ni Emperor Shen Yu, at sinabi niya. Dinala ko lang si Linfang sa Yaoyi Island, kaya hindi ko siya disipulo. Wala rin akong maituturo sa kanya. Si Emperor Shen Yu ay napakahinhin. Ang kanyang tulong ay naging mahalaga para kay Linfang. Masyadong maraming uri ng abstruse energies ang naiintindihan ni Linfang, kaya nakakatuwang marinig ang sinabi niya na hindi niya siya matutulungan. Ganoon ba? Walang pakialam na tanong ni Emperor ni Chen. Brother Shen Yu, tandaan mo ang napagkasundoan natin halos 2 taon na ang nakakaraan. Aofang, halika rito. Sabi ni Emperor ni Chen kay Wen Aofang, na tumanggo at tumalon pasulong. Sumulyap si Emperor Shen Yu kay Wen Aofang at agad na naunawaan. Si Wen Aofang ay nakalusot sa Huangqi layer. Ang aking alagad ay naging emperador na. Baka hindi na kailangan ng laban. Sabi ni Emperor ni Chen na walang pakialam. Iyon ang sinabi sa kanya ni Shen Yu noon, na siya ay bulag at hindi kailangan ng labanan. Pinahiya niya siya dahil tinanggihan niya si Linfang. Ni Chen, hindi ko akalain na napakaikli mo. Sabi ni Shen Yu na walang pakialam na sumulyap kay ni Chen. 1 taon na ang nakalipas, sa yugto ng labanan, si Wen Aofang ay isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Hindi ko alam kung itinago niya ang kanyang puwersa o hindi, ngunit ito ay pinarami man lang ng 700, at ang kanyang mga abstruse na enerhiya ay nasa tuktok na. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Huangqi layer. Nang ilayo ko si Linfang, ang kanyang puwersa ay namultipli sa 800, siya ay nakalusot hanggang sa ika-7 Zunqi layer lamang, at ang kanyang abstruse energies ay hindi pa 9 level. Si Wen Aofang ay nakalusot sa Huangqi layer, o ano? Walang nakakasilaw tungkol doon. Hindi mo lang ibinalik si Wen Aofang sa Qingdi Mountain, paano ang iba? Ang malalakas na cultivator mula sa Celestial Qinling Palace at ang Palace of the Gods ay hindi humadlang sa kanila, hindi sila nagmamadaling makita ang mapa. Sa halip, interesado sila sa kanilang pag-uusap. Ikaw, halika at ipakita mo kay Shen Yu. Sabi ni Emperor ni Chen na walang pakialam. 4-5 tao ang lumabas, kabilang sina Ye Sheng, Qi Yu Chen, at Zhou Tianruo, na kinalaban na ni Linfang. Ni Chen, mahilig ka sa competition. Pumili ng 3 sa kanila at gawin silang lumaban kay Linfang, isang labanan hanggang kamatayan, 3 laban sa isa. Kung namatay si Linfang, hihingi ako ng tawad. Sabi ni Emperor Shen Yu na walang pakialam. 3 tao, magkasama. Nagulat ang karamihan sa kanyang pagtitiwala. Malaki ang tiwala niya na ganoon kalakas si Linfang. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong pinalaki ni Emperor ni Chen ay hindi maaaring maging ganoon kaina. Kawili-wili. Naisip ng malakas na cultivator mula sa Celestial Qinling Palace na ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib. Mukha siyang natuwa. Hindi nakaimik si Emperor ni Chen. Ngunit ang lakas ni Linfang ay mahirap suriin. Pagkatapos ng lahat, kapag mayroon na siyang lakas ng ika-7 layer ng Zunqi, madali na niyang matatalo si Zhou Tianruo. Itigil mo na ang iyong pagtatalo, tingnan na lang natin ang mapa. Sabi ng malakas na cultivator mula sa palasyo ng mga Diyos. Hindi pa tapos. Tignan natin kapag nakapasok ang taong iyon sa Huangqi layer. Malamig na sabi ni Emperor ni Chen. Hindi niya binilang si Qi Yu Chen at ang iba pa dahil tinuturing lang niyang si Wen Aofang ang kanyang tunay na disipulo. Nandito na tayong lahat, kaya ipakita mo na sa amin. Sabi ni Emperor ni Chen kay Linfang sa malamig na paraan. Ang mga tansong plato ay walang silbi ngayon. Sabi ni Linfang. Biglang tumahimik at nagyelo ang kapaligiran. Ang walang hanggang tansong plate ay naging walang silbi. Pinipilit ba ni Linfang ang lahat ng malalakas na cultivator? Ngunit pagkatapos na maging walang silbi ang walang hanggang tansong plate, tumagos sa aking memorya ang mapa. Pagkatapos mong makita iyon, maiintindihan mo. Sabi ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang 4 mata at 4 na hibla ng makajos na kamalayan ang lumipat sa 4 mata ng 4 na emperador. Nasa alaala ni Linfang ang mga mapa, syempre, hindi niya ipapakita sa kanila ang silweta ng Everlasting Celestial Emperor. Alam niyang kung hindi niya ipapakita sa kanila ang mapa, hindi siya nito bibitawan ng ganoon kadali. Nakita nila ang mapa ngunit wala pa ring paraan upang makapasok sa palasyo. Kumislap ang mga mata ng 4 na emperador. Walang nakita ang karamihan. Ano ang ginawa ni Linfang? Sige, kontento na ako. Sabi ng malakas na cultivator mula sa Celestial Qinling Palace. Sinulyapan ni Chen si Linfang, nakakagulat, mayroon siyang ika-5 everlasting bronze plate at niloko niya ang lahat para makuha ang 4 na iba pa. Siyempre, hindi yun sasabihin ni Emperor ni Chen, kung hindi, kailangang sabihin ni Linfang sa lahat. Linfang, huwag kalimutan ang sinabi mo. May nagmamadaling sabi. Ano ang nakita ni Linfang? Huwag kang mag-alala,
Tiyo Yu, hindi ko alam kung saan ang lugar na iyon, kaya maaari mo bang sabihin sa kanila? Sabi ni Lin Feng kay Emperor Shen Yu. Tumanggo si Shen Yu at sinabi sa mga tao. Ang mapa ay tumuturo sa Xiziyang City. Xiziyang City. Ang karamihan ay natigilan. Paano? Bakit nasa Xiziyang City ang palasyo? Matapos mamatay ang Everlasting Celestial Emperor, hinanap ng kanyang mga tao ang kanyang palasyo kung saan-saan, kaya ang Xiziyang City ay ganap na nabaligtad. Paanong nariyan pa? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin sila. Sabi ni Emperor Shen Yu, na nakaturo kay ni Chen at sa iba pang mga emperador. Tapos tumanggo silang lahat pabalik. Talaga, nasa Xiziyang City ito. Dapat tayong umalis sa lalong madaling panahon. Ang Xiziyang City ay napakalaki, kaya't kakailanganin ng ilang oras upang hanapin ito. Sabi ng mapuputing balbas na matandang lalaki mula sa Palace of Medicinal Kings na walang pakialam, ngunit sinulyapan niya si Lin Feng. Paano nila mahahanap ang aktwal na palasyo sa Xiziyang City? Pakiramdam niya ay may tinatago si Lin Feng sa kanila. Ginawa ko ang ipinangako ko. Kung gusto mo ang mga tansong plato, magkaroon ng mga ito. Sabi ni Lin Feng na inihagis ang mga plato. Pagkatapos, sinabi niya kay Emperor Shen Yu, Tito Yu, umalis na tayo. Sige. Sabi ni Emperor Shen Yu na tumatango. Pagkatapos, mabilis na umalis sina Emperor Shen Yu at Lin Feng. Kung hindi dumating si Emperor Shen Yu, hindi makakaalis si Lin Feng. Walang makakapigil sa kanilang pag-alis, ngunit hindi natuwa ang karamihan. Ngayon ay kailangan nilang pumunta sa Xiziyang City, at ang tatlong iba pang emperador ay hindi gaanong sinabi sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1569, muling paglaban sa Bestial Emperor. Ang balita na ang palasyo ng walang hanggang emperador ay nasa Xiziyang City ay kumalat sa lahat ng dako. Ngayon alam na ng lahat ang tungkol dito, gayunpaman, maraming tao ang nag-alinlangan na ito ay talagang naruroon. May mga nagsabi pa na ito ay katawa-tawa. Noon, ang Great Imperial Everlasting Palace ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na grupo ng impluensya sa Xiziyang City. Pagkatapos, ang walang hanggang Celestial Emperor ay namatay, at ang kanyang mga tao ay hinanap ang kanyang palasyo sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakitang anuman. Ngayon, ang Everlasting Bronze Plate ay nakaturo sa Xiziyang City, kung saan mismo naruroon ang Everlasting Celestial Emperor dati. Si Lin Feng at Emperor Shen Yu ay bumalik sa Yaoye Island. Ipinaliwanag ni Emperor Shen Yu ang ilang bagay kay Lin Feng para tulungan siyang mas maunawaan ang lahat ng nangyayari. Ang pinakakawili-wiling bahagi ay ang sinabi ni Emperor Shen Yu kay Lin Feng ng iba. Sinabi niya kay Lin Feng ang tunay na lokasyon ng Great Imperial Everlasting Palace. Noon, sa Xiziyang City, ang Great Imperial Everlasting Palace ay hindi malayo sa isang celestial na bundok sa isang ipinagbabawal na lugar kung saan mamamatay ang mga tao kung manggahas silang lumabag. Hindi nakaimik si Lin Feng, ang palasyo ba ng Everlasting Emperor ay talagang nasa bawal na lugar. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit hindi natagpuan ang palasyo. Ngunit kahit noon pa man, gusto pa rin ni Lin Feng na pumunta sa Xiziyang City. Gusto niyang tuklasin ang mundo. Kung talagang delikado ang lugar, hindi niya itataya ang kanyang buhay sa huli. Gayunpaman, determinado siya na kailangan niyang kumuha ng ilang mga panganib. Siyempre, hindi nagmamadali si Lin Feng. Kailangan muna niyang maging malakas. Sa isla ng Yaoye, sa isang kagubatan, sa harap ng isang kubo, may isang magandang babae na gumagawa ng gayuma. Naalala ni Lin Feng si Mr. Xiao. Noon, si Mr. Xiao ay isa ring kamanghamanghang doktor, at ang kanyang gamot ay makapagliligtas ng buhay ng mga tao. Siya at ang kanyang kaibigan ay hindi napigilan ang pagsasaliksik, ito ang kanilang hilig. Kahit na hindi doktor si Yun, gustong-gusto niyang tumulong at magpagaling ng mga tao. Lin Feng. Sabi ni Mo Yun, nakangiti sa maningning na paraan pagkatapos niyang makita si Lin Feng. May isang matandang lalaki sa tabi ng kubo na pawid. Kurbado siya pero parang lagi siyang ganyan. Siya ay isang apoy na hayop, kaya ang kanyang mga mata ay namumula na parang apoy. Master Woji. Sabi ni Lin Feng sa unggoy. Hoy. Sabi ng unggoy na tumanggo kay Lin Feng. Gusto niya itong tahimik kaya binalik niya ang tingin sa kanila. Yun, saglit lang akong hindi makakasama. Kailangan kong mag-aral ng ilang oras. Tapos, aalis na ulit ako. Sabi ni Lin Feng. Sa ilang mga punto, hahanapin ni Yun si Lin Feng kapag nag-practice siya ng cultivation, kadalasang nagdadala siya ng mga prutas at gamot upang matulungan siya. Sige, ingat ka, nakangiting sabi ni Yun sa maningning na paraan. Ang mundong ito ay mundo ng mga hayop, ngunit ito ay mas simple kaysa sa mundo ng mga tao. Sabi ni Lin Feng, nakangiti kay Yun sa malumanay na paraan. Tapos, umupo siya. Sa tingin ko din. Ito ay perpekto para sa akin. Sabi ni Yun. Nakahiga si Lin Feng nang walang pakialam. Kahit na ang lugar na iyon ay magandang lugar para magsanay ng paglilinang, hindi siya maaaring manatili doon. Kailangan niyang magsanay sa labas ng mundo kung minsan at maranasan upang malumpasan ang mga bottleneck. Nanatiling tahimik si Lin Feng sa loob ng 4 na oras at nagpahinga. Tapos, tumayo siya at umalis. Nagsimula siyang mag-practice ng cultivation at pag-aaral ng abstruse energies. Ang mga cultivation layer ay wala na ngayong silbi kay Lin Feng, kahit na makapasok siya sa ika-9 na layer ng Zun Qi, hindi ito makakatulong sa kanya.
Kakailanganin niyang gawin iyon sa isang punto upang makapasok sa Huangqi layer, ngunit bago iyon, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang abstruse energies sa level 9. Makalipas ang isang buwan, isang bundok ang sumabog. Roar! Galit na umungal ang Great Earth Demon Ape at pinakawalan ng demonyong Chi. Siya ay marahas na tumalon pasulong sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang lupa ay gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom boom! Isang dambuhalang demonyong kamay ang nagpawi sa langit. Sa kalangitan sa itaas ng Linfang, isang walang katapusang dami ng mga anino ng demonyo ang nahulog tulad ng mga meteorite. Wind chant. Gumalaw si Linfang tulad ng hangin gamit ang hangin at walang laman ng mga enerhiya sa espasyo, halos nawawala sa sight. Saan ka pupunta? Sigaw ng Great Earth Demon Ape habang hinahampas niya ang langit gamit ang kanyang makapangyarihang palad. Ang kanyang cosmic energies ay naging isang napakalaking earthen hand at lumitaw ang isang hola na gawa sa earth. Mahusay na pagkasira ng lupa. Ang mga cosmic energies ay naging isang hola na naging sanhi ng paghiwa-hiwalay ng hangin. Hindi huminto si Linfang. Boom boom boom. Bumagsak ang kamay sa lupa, nag-iwan ng napakalaking bunganga. Ang demonic chi ay tumaas sa langit habang may isa pang suntok na lumitaw. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang kamay, ang isang ito ay naglalaman ng agresibong lakas ng demonyo na hamarang sa landas ni Linfang. Slash! Pinatay ang mga ilaw ng espada. Pagkatapos, gumalaw si Linfang na parang hangin at umiwas muli sa pag-atake. Boom! Tinapakan ng Great Earth Demon Ape ang lupa, nag-iwan ng napakalaking footprint crater. Sa wakas ay tumigil siya at galit na tumingin kay Linfang. Linfang, napakabilis mo, sabi ng Great Earth Demon Ape. Ang puwersang pinarami ng 1,000 ay wala ng epekto kay Linfang. Dahil ang Great Earth Demon Ape ay sanay sa malapitang labanan, kayang labanan ni Linfang ang lahat ng kanyang pag-atake. Sa ganoong bilis, ang Great Earth Demon Ape ay maaari lamang magalit kay Linfang. Siyempre, ang mga emperador, kahit na mabagal sila, ay kadalasang mas mabilis kaysa sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ngunit dahil ang Great Earth Demon Ape ay isang hayop at may mas mahusay na pag-atake kaysa sa bilis, at dahil si Linfang ay napakabilis, ang Great Earth Demon Ape ay hindi makahabol kay Linfang sa mga tuntunin ng bilis. Ayos lang, ngayon, hindi mo na ako kayang ay bully. Sabi ni Linfang na tumatawa. Noong kara-rating pa lang niya sa Yaoye Island, palagi siyang binubuli ng Great Earth Demon Ape, ngunit ngayon ay matatapos na niya iyon. Tapos na ako. Sabi ng Great Earth Demon Ape na huminga. Hoy, brother, subukan ko rin. Sabi ni Linfang. Boom. Sinuntok ni Linfang ang dibdib ng Great Earth Demon Ape, na naging sanhi ng pagkalat ng mga ilaw sa bawat direksyon. Isang nakakatakot na lakas ang halos natigilan sa Great Earth Demon Ape. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng maliit na katawan ni Linfang. Boom boom. Sinipa ng Great Earth Demon Ape si Linfang, dahilan para lumipad ito palayo. Nayanig ang langit, at napaatras ng ilang hakbang ang dakilang unggoy. Malakas ang suntok ni Linfang. Ang Great Earth Demon Ape ay nagtaas ng ulo, hindi siya makapaniwala. Tumiti siya kay Linfang at sinabing, Bata, maaari kang pumunta at maglakbay ngayon. Iyon nga ang balak kong gawin, magkikita tayong muli, brother. Kumislap ang silwete ni Linfang. Kumaway siya sa Great Earth Demon Ape habang umaalis. Ang Great Earth Demon Ape ay may malaking ngiti sa kanyang mukha matapos isipin kung gaano nakakatakot si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Chapter 1570, si Ziyang City. Sa kalangitan sa itaas ng isang walang hangganang lugar, mayroong isang napakalaking grupo ng mga tao na lumilipad sa kalangitan. Nagkaroon din ng malakas na hangin at mga hayop. Lahat sila ay binura ang langit. Sa sandaling iyon, mayroong isang matalim na espada na naglalakbay sa mga ulap, sumisipol at naglalabas ng mga tunog ng pagsabog habang ito ay lumilipad. Si Linfang iyon. Nakatingin siya sa malayo habang pinahahalagahan niya kung gaano kalawak ang dakilang mundo. Kung siya ay nasa maliit na mundo, hindi niya makikita ang iba't ibang mga tanawin. Ang mga tao ay nakaupo sa mga ulap, bawat isa sa kanilang chi ay hindi kapani-paniwala. Ang ilan sa kanila ay mga mahiwaga at hindi maarok na mga cultivator. Ang malalakas na cultivator ay marami sa dakilang mundo, at habang si Linfang ay naging malakas, patuloy niyang nakikita ang mga taong mas malakas pa sa kanya. Balang araw, tiyak na tatayo siya sa tuktok ng kontinente ng siyam na ulap. Ang espadang sinasakyan niya ay ang kanyang TNG sword. Mas mabilis pa ito ngayon kaysa sa dambuhalang espada na natanggap niya. Ang si Ziyang City ay napakalayo mula sa Yaoye Island. Kaya, kailangan niyang maglakbay ng mabilis hanggat kaya niya. Maraming malalakas na cultivator ang nagsimula na sa kanilang paglalakbay sa Ziyang City, ngunit hindi sila sinundan ni Linfang. Napagpasyahan niyang magsanay ng cultivation sa halip. Nakaalis na siya sa Yaoye Island sa loob ng isang buwan bago niya tuluyang narating ang langit sa itaas ng Ziyang City. Ang Ziyang City ay napakalaki, mas malaki kaysa sa bahwang sa maliit na mundo. Ang target na destinasyon ni Linfang ay ang Great Imperial Everlasting Palace, na matatagpuan sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Marami pang tao ang naghahanap sa Great Imperial Everlasting Palace. Ang makadiyos na kamalayan ng Everlasting Celestial Emperor ay nagsabi kay Linfang na nag-iwan siya ng maraming bronze na tableta sa mundong iyon, kaya malamang na mas marami ang mga individual na may bahagi ng kamalayan ng matanda.
Kahit na wala silang 5 bronze na tableta, na may 3 o 4 lang, malalaman pa rin nila na ang Great Imperial Everlasting Palace ay nasa Xizang City. Ayon sa mga alamat, ang Great Imperial Everlasting Palace ay naglalaman ng mga turo at alaala ng Everlasting Celestial Emperor. Maraming mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator ang naakit sa pangarap na makuha ang kanilang mga kamay sa kanila. Ang walang hanggang mga spell ng Everlasting Celestial Emperor ay hindi maarok, kaya't ang ilan sa kanyang mga disipulo ay naging hindi kapani-paniwalang mga cultivator. Marami sa kanila ay naging mga dakilang emperador. Siyempre, hindi natakot ang mga tao ng Xizang City na makakita ng mas maraming turista o migrante. Ang mga immigrant na ito ay tumulong sa pag-ambag sa lakas ng lungsod. Kung hindi pa natanggap ni Lin Fang ang makajos na kamalayan ng Everlasting Celestial Emperor, hindi sana siya pupunta sa Xizang City. Mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga cultivator na naghahanap ng Great Imperial Everlasting Palace. Marami pang ang mga dakilang emperador na naghahanap ng mga bakas na iyon. Gayunpaman, binalaan ng makajos na kamalayan si Lin Fang tungkol doon. Napakahusay na espada, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. May 4 na tao, sa gitna nila, may isang magandang babae na nakatingin kay Lin Fang. Nakita niya si Lin Fang at ang kanyang TNG sword, at siya ay namangha. Ang espada ni Lin Fang ay may malakas na kulog at lakas ng hangin. Mayroon din itong 7 kulay na kumikinang mula rito. Ang mga taong iyon ay lahat ay may mga espada sa kanilang likod, na ginagawa silang parang mga cultivator ng espada. Sa makatuwid, partikular na napansin ng magandang babae si Lin Fang. Ang isa sa mga kabataang kasama niya ay tumingin kay Lin Fang at nagsabi. Ang mga espada ay ginagamit upang pumatay ng mga tao. Ang mga gumagamit ng mga espada bilang mga palamuti ay hindi dapat tawaging mga cultivator ng espada. Hindi rin sila karapat-dapat na magsanay ng paglilinang ng espada. Opinyon mo yan. Mayroong maraming mga paraan upang makamit ang kaliwanagan at mayroong maraming mga paraan upang magsanay ng paglilinang ng espada. Ang bawat tao ay magkakaiba at pipili ng iba't ibang mga landas sa buhay. Ang gusto mo ay hindi kailangan na naaangkop sa ibang tao. Walang pakialam na sabi ng dalaga. Sa tabi niya ay may isang binata na nakasuot ng itim na damit, nakapikit ang mga mata habang iniisip ito. Siya ay may isang sinaunang espada na nakapatong sa kanyang likod, na nakatalukong. Ang sinasabi mo ay hindi walang batayan, ngunit palagi akong naniniwala na ang mga cultivator ng espada ay mga mamamatay tao at hindi mga taong sumusubok na masilaw. Sabi ulit ng binata. Hindi na rin tumitingin sa kanya ang dalaga kaya medyo naiinis na siya. Napatingin siya sa binata na nakaitim na damit. Simula nang sumali siya sa Sword Mountain, naging interesado na siya sa kanya. Paano mo mahuhusgahan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang espada? Sabi nila, hindi mo dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sabi ng dalaga na naglalagay habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tahimik pa rin ang nakaitim na damit. Naiinis siya. Wala siyang pinapansin kahit kanino, hindi nakakapagtakang magkagusto sa kanya ang mga babae, dahil sa pagiging misteryoso niya. Roexy, buksan mo ang iyong mga mata at sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo. Sabi ng dalaga sa binata na nakaitim na damit. Binuksan ni Roexy ang kanyang mga mata at nagtanong. Saan? Ayan, ang magandang espada. Nakangiting sabi ng dalaga at tinuro ang TNG sword. Tumingon si Roexy at nakita ang TNG sword. Namangha siya. Napatingin siya sa binata na nakasuot ng puting damit sa espada, pagkatapos ay bigla itong ngumiti ng matangkad. Nagulat ang babae nang makitang ngumiti si Roexy sa napaka-wrangle na paraan. Ito ay isang lalaki na bihirang magpakita ng anumang emosyon. Mabilis. Sabi ni Roexy na binilisan at gumagalaw ng buong bilis. Lin Fang. Sigaw ng isa boses. Biglang lumingon si Lin Fang pagkatapos niyang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nakita ni Lin Fang ang isang kaibigan at ngumiti siya pabalik sa isang napaka-wrangle na paraan. Roexy. Masaya silang makitang muli ang isa't isa. Nagunat silang dalawa ng kanilang mga kamay at nakipagkamao. Sobrang saya ko na makita kang muli. Sabi ni Roexy, bamantong hininga. 2 taon na silang hindi nagkikita. Para silang magkapatid sa maliit na mundo, hindi alam kung buhay pa ang isa. Tumanggo si Lin Fang, masaya rin siya. Nasaan ang iba pang mga disipulo mula sa Tiantay? Lin Fang, kumusta ang ating guro? Tanong ni Roexy. Parang bigla siyang kinabahan. Si Lin Fang at Emperor Yu ay umalis ng magkasama noon, ngunit si Emperor Yu ay wala sa kanya ngayon, kaya siya ay nag-aalala. 1.5 taon na kaming hindi nagkikita, pero nung umalis kami, gumaling na siya. Sa kanyang lakas, kahit nasa dakilang mundo, basta't siya ay maingat ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Sabi ni Lin Fang. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Roexy. Mayroon ka bang balita mula sa ating mga kapwa-alagad? Tanong ni Roexy. Ban Roo, Lihen, Xingzan ay kinokontrol ng Celestial Chi Castle. Sabi ni Lin Fang. Mukhang galit na galit si Roexy pagkatapos niyang marinig iyon. Nakatakas siya mula sa Celestial Chi Castle at gumugol ng maraming oras sa disyerto. Siyempre, alam niya ang tungkol sa 9 na dakilang Celestial Castle, kaya nang tumahimik na ang mga bagay, umalis siya at sumama sa Sword Mountain. Roexy, ikaw naman. Mayroon ka bang balita mula sa ating kapatid na si Mo Chen? Tanong ni Lin Fang.
Sanay na siyang tawagin siyang Mo-chen. Kinokontrol niya ang soul cosmic energies, kaya dapat maayos siya. Tungkol sa aming pangalawang kapatid, nakita ko siyang kumawala at tumakas. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero wala akong balita sa iba. Sabi ni Roexy. Nag-aalala siya at umaasa na maayos ang lahat. Balang araw, muling magsasama-sama ang 11 disipulo ng Tiantay. Sabi ni Linfang. Kailangan nilang maging mas malakas kung gusto nilang lipulin ang Celestial Chi Castle at iligtas ang lahat ng kanilang mga kaibigan, kabilang si Yuan Fei. Gusto ni Linfang na dalhin si Yuan Fei sa Yaoyi Island para makita ang lahat ng makapangyarihang hayop doon. Linfang, paano kung bumangon si Tiantay sa dakilang mundo? Pagkatapos ang lahat ng mga alagad ay magkakasamang muli. Sabi ni Roexy. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Tiantay, sa dakilang mundo. Muling itayo ang Tiantay. Sa 100 o 1,000 taon, hindi lang tayo ang lalabas sa maliit na mundo. Siguro kung bumangon si Tiantay, makaka-recruit tayo ng ilan sa mga sumisikat na cultivator na iyon at makokontrol natin ang maliit na mundo. Iyan din ang pangarap ng ating mga guro. Paliwanag ni Roexy.